Yun, good morning po sa ating lahat. Ito, papasok tayo ngayon sa ating trabaho. Ngayon, wala pa naman tayong car trouble na pumasok dito. So, ibig sabihin, nasa galaan na yung ating mga unit. Ito, mga bago yan guys. 10 piraso yan na photo na Euro 4. Ayan, Cummins. Yan, mga bago yan guys. Bali, 10 piraso yan na mga brand nyo. Andun na sa labas yung iba. So yan guys, sabnaw, maluwag tayo ngayon. Yan, napakaluwag yung ating gawaan ngayon. Wala tayong trouble ngayon. Wala tayong ginagawa. Ayan yung ating mga gamit. Ano sila ngayon. Nagpapahinga yung ating mga gamit. Yan yung ating munting shop na pinapasukan. Waiting lang tayo. Kung may darating na magpapagawa. So yan yung ating mga kagamitan. Ano natin sa trabaho, sa araw-araw na trabaho. Ayan yung ating mga gamit, mga tools. Yun, ating mga jack stand. Yun, init sa suporta sa init. Meron tayong payong. Ayun pa yung isa. So yun, ang ating munting shop. Yun, sana guys, ganito yung mga unit natin nasa labas. At sana yun lang naman, pagka lagi lang po mag-check ng sana po sa mga driver, ang masasabi ko lang po ay sana po bago kayo sumampa sa truck, gaya nito umaga o sasampa kayo o bibiyahe kayo, sana naman po ay pag-check ng tubig, langis, tsaka yung ating brake fluid. Yun lang naman, yung lang lagi kung araw-araw po tayo magagawa na gaganon, nag-check up. Hindi po sa atin mangyayari yung ganon na magkakatrouble o magkakaroon ng problema sa kalsada, rescue, yung mga ganun. May iwasan po natin yon kung sakaling ginagawa natin yon araw-araw. Para sa inyo din naman yon, para kayo mga kabiyahe, pagka walang problema yung mga truck. Yun lang, mag-check lang lagi, tubig, langis, at saka mga brake fluid sa gulong. Yun lang naman guys, para araw-araw po yung ating mga truck ay kondisyon. Para araw-araw po walang problema. So, yun ang masasabi ko lang po. Gaya nito, wala po akong ginagawa. Pero, ang kagandahan kasi guys, wala kang ginagawa. Tapos, ang ibig sabihin yung truck natin, bumibiyahe yun. Para-paras kayo kumikita. Kumikita yung truck, kumikita kayong driver, may pasok kayo kasi may biyahe kayo. Pag sila yung truck ninyo, unit ninyo, wala kayong biyahe. So, kayo din ang mahihirapan. Kayo din ang mawawala ng biyahe. So, gaya nito, ayan, dumating. May problema yung kanyang unit. Pag pumasok dito yan guys, may trouble yan. So, tatanungin natin yung ating driver kung anong kanyang hinanaing sa kanyang unit. Anong problema, pre? Ha? Sumuka na. Nang alin? Langis. Langis. So, yan guys, pumasok na magpapagawa. So, may sumuka daw na langis. So, yun. Chichikin natin. Saan banda yung sumuka na yun? Sige, paangat nga ako ng upuan. Pasuyo na lang. So yan guys, sabi ng driver ay may problema daw na langis o sumuka. So yun, chichikin natin yan. Kung anong kanyang, anong ibig sabihin ng sumuka. Kung ano yun, na trouble na yun. So yun lang guys, yun ang kagandahan pag ganyan. Kailangan ng mga driver is updated. Kailangan, konting problema pa lang sabihin na para hindi lalong lumala ang sira ng ating mga unit. Yung gaya niyan, meron siyang problema. So yan, may sumuka nga, nakaw sa makina yan. So yan guys, naglawa po dito. Ayan, sigurado yan. Ganitong glide guys, ang problema is blow by yan. So yan, hindi ko pa binubuksan yan, pero nakita ko sa sa sitwasyon ay talagang sumusuka. So malalaman natin yan pag yan ay pinandar natin, ay talagang sumuka nga ng langis. So yan, gaya yan. Ibig sabihin yan guys, may pressure yung ating makina. Yan, may pressure yan, kaya ganyan. So check up natin o pandarin natin. At pagkakano ko rito, may pressure yung makina nito o may lalabas talaga dito yan. O yun, lalo na pagka pinandar natin, lalo pag mainit. Ang ganito pag umaga, wala pang blue by yan o wala pang talsic langis. Pagka minute na yan o nagkakaroon na ng pressure sa loob ng makina, doon na yan bubulwak. So start natin, diyan natin malalaman yan. Yun. And then malalaman natin dito yan pag binuksan natin.
Ayan. Ayan guys. Sumuka nga. Ayan. Dito tayo sa ano, mas kita dito yan. Sa ating filler cup. Ayan, may kulay puti na usok. Lumalabas. Ayan. Lalo pa yan pag tumagal guys. Ayan, lumalabas na yung langis. Tumatapon na. Ayan, may ibig sabihin yan guys, may pressure. Ayan. Yan yung ating, ayan, bubdubay na po siya. Lumalabas na sa breaker ay sa ating kalanan na langis. Ayan. Ayan, ibig sabihin guys, pagdubay na yan. Ang ano yan, piston at saka piston ring. Yung gagawin ka pagka ganyan. Ayan. So ayan, yung nag-ano na. Ayan, kulay puti. Ayan, sa mga kamay ko, nagtatalsikan. Yan ang ating, ayan, yung puti, tumatalsik sa mukha. Ha? Ha? Ah, sige, sige. So ayan, ayan ang gagawin natin ngayon. Sisikapin natin kung ano talagang hose ng kanyang Dubai. Baka may parado na hose o ano, kaya nagaganyan siya. Ito na guys, yung balita, yung ating Dubai na 456 na makina. So ayan yung ating mga piston. Ayan po, bali ito yung ating piston ring guys. So meron tayong mapapasin dito. Kaya ito nag-Dubai. Gawa po rito sa ating, ayan po yung ating piston ring. Ito guys yung ating piston ring. Nagkaroon na po siya ng leg. Ayan po yung talas dito sa ano, sa dulo. Ayan. So ito pwede ring maging dahilan kaya ito nag-Dubai. Ayan guys yung kanyang dulo. Para nagkaroon siya ng leg. Pati dito sa kabila. Tapos ganoon rin dito sa ating first string. Yan yung ating first string. Ayan, may leg po siya sa dulo. Ayan yung naging dahilan dito. Kaya ito nag-Dubai. Tapos ngayon guys, susukatin natin dito sa ating block kung gaano kalaki yung kanyang clearance. So guys, susukatin natin yung ating clearance ng ating piston ring. So ayan. Ayan. So gagamit tayo ng piston para pantay yung kanyang pagkakalagay ng ating piston ring. Yan. And then hilain natin. Ayan guys, napakalaki ng kanyang clearance. Ayan, napakalaki nyo po yan. Yun din ang naging dahilan kaya ito nag-Dubai. Tapos may leg pa yung ating piston ring. So dito naman tayo sa ating second ring. Dito tayo sa ating second ring. Yan. Yun. Ayan guys, napakalaki po ng kanyang clearance. Ayan o. So hindi po tama yan. Dapat yung clearance yan hindi ganyang kalaki. At saka dito guys sa ating oil ring. Yan. Sukatin din natin. Ayan. Napakalaki ng kanyang clearance. Ayan o. Yun. So yan ang naging dahilan talaga ng kanyang Dubai. Tapos punta tayo dito guys sa ating piston. Ating mga piston. At para may share ko po sa inyo kung anong dahilan yun kung bakit nag-Dubai ito. Pagdating po dito guys sa ating piston, ito talaga ang pwedeng nangyari dito ay nag-overheat po ito. Bakit ko po nasabi nag-overheat yan ay gaya po nyan. Ayan, tuyong-tuyo nga halos sunog yung ating piston sa ibabaw dito. Ayan, ito po yung pinakasunog talaga. Pero yung iba ganun din, pero hindi ganun ka kaitim o kasunog. So ito talaga ang pinakasunog, yung ating number. Ayan yung ating number 2. Yan po yung tanda. Yung ating number 1. Yung ating number 1 na piston. So pero dito po guys sa sa kanyang piston dito, wala pong gas-gas. So ang madalas kasi guys, kaya nagbublubay ang makina pagka ang ating liner sa makina, pagka yun po ay gastado yung ating liner, nagiging dahilan din talaga ng blue bay yun. Tapos ito, yung piston naman, pagka gastado rin to, blue bay din talaga nagiging dahilan. Ito naman, hindi gastado yung ating piston, tapos yung ating liner, wala pong problema, hindi gastado.
pero may blue by. Kaya marami pong dahilan kung bakit nagbo-blue by ang ating makina. Ito, kaya po ito nag-blue by dahil po sa gap ng ating piston ring. Dito po, dahil malaki na po ang clearance. Tapos, maliban sa malaki ang clearance guys, dahil po dito pa sa ating piston ring, nagkaroon siya ng leeg. Yan. Ito po, yung sinasabi kong leeg, hindi ito po sa dulo. Yan, hindi po kita sa ating camera, pero yan po guys ang naging dahilan. Talagang nagkaroon ng leeg yan. Kaya, nagkakaroon ng blue by, gawa lang, malaki ang clearance dito sa ating groove. Yan. Pag malaki na rin ang groove, siyempre, dumadaan na rin dito yung compression sa loob kasi may leeg na nga siya. Doon nagkakaroon din ng blue by yan, yung ganitong piston o piston ring. Yan, malaki po na po ang clearance niyan. Nagkakaroon ng leeg, kaya nagkakaroon ng blue by. Ito naman lang naging dahilan ng kanyang blue by, gawa po dito sa ating piston ring. Nagkaroon siya ng leeg. Tapos, ito ay nag-overheat. Kaya ito nag-blue by. Kaya din ito ay nagtatalsikan ng langis. Ayan, gaya niyan. So, yun po ang dahilan ng blue by. Maraming klase, maraming dahilan kung bakit nagbo-blue by ang makina. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming dahilan talaga kung bakit nagkakaroon ng blue by. So, ito naman yung ating cylinder is okay naman yung kanyang ayan yung ating barbula. Litaw pa naman siya. So, ibig sabihin, goods pa yung ating cylinder head na yan. Okay? Wala tayong gagawin dyan, kundi dito lang guys sa ating piston. Dito lang. Ito pa rin yung piston na kakabit natin. Dito lang tayo sa piston ring magbabago. Babagoy natin. So, bibili natin ay standard or oversize para makapagsukat tayo ng maayos. Pero kukuha muna ako ng standard. Susukatin ko ngayon sa liner kung tama yung kanyang clearance o okay lang. Pag hindi kasi sa standard, mag-oversize tayo. Tapos magbabawas na tayo kung sakaling masikip. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa panonood.